So, hello world. Good day everyone. I am John Daryl A. Tagama. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-download ng Tony for the programming language of Python. So, let's start. So, first step, need natin pumunta sa Google Chrome para makapag-search. Siyempre. So, kapag andito na tayo, search lang natin yung tony.org. Ang kinagandahan pag nag-search ka ng tony.org, magdadirect ka dito sa page nila. So, andito na tayo. So, sa Tony, sinasupport niya yung Windows, Mac, and Linux. So, para makapag-download tayo, click lang natin tong download version 4.1.7. Click lang natin yan. So, yan. So, scroll lang natin pababa hanggang sa makita natin yung asset. Hanapin nyo lang dito yung Tony 4.1.7.exe. So, download lang natin. So, once na nag-start nag-download, wait nyo lang. So, yan, okay na. So, punta tayo sa folder ng ating computer. So, dito, makikita natin dito sa downloads. Click lang natin yan. And next step is double-click lang natin para ma-install natin siya. So, magpa-pop up yan. Sabi na dito, welcome to using Tony. So, next lang natin. And agree lang natin to. Tapos, check lang natin tong create desktop icon. Para kapag na-install natin, papakita siya dito sa ating screen. So, next lang natin and install. So, nag-install na siya guys, naglo-loading na siya. So, I'll be back once na matapos siya mag-loading. Since, hindi naman siya sobrang tagal, pero para mas mabilis, I'll be back guys. I'm back. So, after niya mag-loading, ito ang papap up sa inyo. Great success, sabihin niyo dyan. And finish lang natin. And yan, meron na siya sa ating screen mismo. So, double-click natin yan para ma-open natin. So, wait lang natin mag-loading. So, yan. Andito na tayo sa mismong Tony application. So, dito, explore natin muna yung mga features niya. Kung anong mga andito siya sa taas. So, sa una, file. Pwede ka ditong mag-add ng new file. Pwede tayo mag-open. And recent, pwede tayo mag-close. Pwede tayo mag-save. And pwede natin exit. Pwede natin i-print. So, dito naman sa edit. Pwede tayo dito mag-undo, mag-cut, mag-copy, or paste, or select all. Marami pang iba. Dito naman sa view, pwede natin makita, for example ito, nasa baba, which is dito magra-run yung ating program, na tinatawag nating shell. So, naka-check yan, which is, nakikita natin, visible na. So, dito naman sa run. So, dito sa run, kapag naglagay na tayo ng dito sa ating program, pwede natin siyang i-run para po makita natin dito sa shell. Okay, and dito naman sa tools. So, dito sa tools, guys, may explain ako sa inyo. Dito sa tools, pwede tayong mag-customize ng UI design. Like, for example, like itong background natin, pwede natin siyang gawing dark kung ano yung mas prefer nyo. So, pakita na lang natin. So, click nitong tools. Punta tayo sa options. Yan. Dito sa options, punta tayo dito sa theme and font. So, click natin yan. So, dito sa theme and font, so dito sa UI theme, depende sa inyo kung anong prefer nyo dito. Pero sa akin, mas gusto ko yung medyo dark. So, click natin tong clean dark. So, as you can see, nag-dark yung ating theme. Okay. So, paano po pag gusto kong i-dark din to? So, madali lang yan. So, dito naman, kapag gusto natin i-dark yung dito, click lang natin tong syntax theme. So, click lang natin. Hanapin lang natin yung tomorrow night 8.
Yan, tomorrow night 8. So, yan, naging dark na siya. Medyo mas ano na siya sa paningin natin, di ba? So, dito naman sa editor font, ang prefer ko dito is Consolas. So, ito na, okay na to. Hindi natin siya din baguhin. Okay na yun. So, dito naman, naka-Arial na siya, which is yung preference ko. So, dito sa, pwede rin natin i-adjust yung size ng ating font. So, kunyari dito, palaki natin, nagawin natin 17. So, as you can see, medyo nag-zoom in siya konti. So, pwede rin dito sa ating, ito naman, yung ating output mamaya. So, yan. Para mas malaki ka. So, once na okay yan, i-click na natin. So, may add pa ako para mas mapadali yung pan natin dito sa Tony. So, punta ulit kayo sa options. So, dito na tayo. Punta kayo dito sa editor. Dito sa editor, pwede tayong mag-click ng mga tools. Like, para pag nagta-type tayo mamaya sa code, kapag pag meron siyang na-detect, magsasuggest siya ng mga pwede nating ilagay para mas mapadali. So, ang kailangan nyo ditong i-check is itong automatically show documentation for completion. Check natin. Request completion with tab key in editors. So, kapag nagkaroon siya ng mga information tapos lumabas siya nagbigay siya ng suggestion sa inyo, pwede siyang i-click ng tab para mas mabilis. Mas mapadali yung work natin. So, click din natin tong request completion in tab cell. Okay. So, okay na yan. Okay na natin. Makapag-print na tayo. So, dito, para makapag-kuhan tayo ng file, since may file na dito, X natin para makapag-gawa tayo. So, para makapag-create tayo ng new file, punta tayo dito sa file, click lang natin tong new. Or sa keyboard, pwede naman Ctrl-N. So, dito na lang para mas makita natin lahat. So, Ctrl-N. Okay yan. Kapag meron na dito, need natin niyang i-save. So, dito lang. Save. So, lalabas siya dito. Since may mga nagawa na ako dati, so, lagay na lang siya dito. So, dito ang ilalagay natin dito is yung aking surname. So, lalagay lang po natin yung aking last name po, which is Tagama. Mag-automatic na mag-save yan as a Python file. So, save lang natin. So, guys, wait lang po pala. May nakalimutan po akong ipakita. Which is, ito po, punta po tayo dito sa run. Para makita lang po natin na ginagamit po natin is yung local Python 3. So, yun po gagamitin natin. Tandaan po natin yan. Local Python 3. So, okay lang po natin. So, yan. So, once na nakapag-save na tayo ng file, pwede na tayo mag-code dito. And in my case, magpiprint tayo ng hello world and ang aking full name. So, para makapag-print dito na natin, guys. So, guys, as you can see, nagsasuggest po siya ng, kunyari, print, property, process. So, mas madali po siya, di ba? So, kapag meron po yung print, click lang po natin yung tab. Yan, lalabas po siya. So, para makapag-print po tayo dyan, maglagay lang po tayo na documentation. So, lagay po natin ng hello world. Yan, tapos, close lang po natin yung parenthesis. So, mag-add pa po ako ng isa, which is po yung aking last name. So, tab lang po natin yan para mas madali. So, last name, full name ko po is John Darrell A. Tagama. So, close lang natin yung parenthesis. So, yan. Okay na. So, para mag-run, punta tayo dito sa run. Or, pwede namang F5, pero papakita na lang natin. So, dito, run current script. Ayan, click lang natin. And boom! Lumabas na po yung hello world and yung ating nilagay natin. John Darrell A. Tagama. Ating full name. So, yun lang guys. And thank you for watching.